Jamila almost didn't want to open her eyes. Nang marinig kasi niyang putok ay napapikit siya at parang ayaw na niyang dumilat uli. Para kasing mamamatay siya kung makikita niyang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Ngunit napadilit agad siya nang marinig ang pagsigaw ni Brax. No! Oh, no! Naiintindihan niya agad kung bakit. Nang pumutok ang baril ay hindi si Brennan ang tinamaan ng bala, kundi si Mylene. Mukhang hinarangan ito ang bata ng katawan nito. Mylene was now slumped on the sofa, a red stain slowly spreading at the back of her blouse. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Brax turned to her and aimed the gun at her, pero bago pa ito makaposisyon ay may nauna ng putok na umalingaw sa silid. Sa pagkakataong ngayon ay ito naman ang bumagsak sa sahig. Nang sundan niya ng tingin ang pinanggalingan ng balay ang investigador na kasama nila kaninang nakita niya. Nasa tabi nito si Julius. Malakas na ang iyak ni Brennan at yun ang pumalis sa pansamantalang pagkaparalisa niya. Patakbong pinuntahan niya ang bata. Pagkatapos matiyak na hindi ito nasaktan ay niyakap niya ito ng mahigpit. Saka na pinupog ng halik. Is he okay? Tanong sa kanya ni Julius. Sa isang iglap ay nasa tabi na niya ito. He seems to be fine. Ipinasa niya rito ang bata. Ito naman ang nag-expectation kay Brennan. Niyakap din ito ang bata. I never thought I'd see you again, son. May garalgal sa tinig na usal nito. Mukhang namamasari ng mga mata nito. She barely heard the sound of sirens. Halos hindi na rin niya napansin ang pagdating ng mga kinatawa ng pulisya. Masyado kasing natoon ang atensyon niya sa anak niya ang akala niya ay tulunay ang mawawala sa kanya. Nagulat pa siya nang magagat siya ng paningin at matuklas ang marami ng tao sa loob ng apartment. Napabaling siya kay Mylene. Kinukunan ito ng pulso ng isa sa mga pulis. Pagkatapos ng ilang sandali ay umiling ang lalaki bilang pahiwatig na wala ng buhay si Mylene. Napaiyak siya. Kung hindi dahil sa pagsasakripisyo nito ay baka si Brennan ang wala ng buhay. She saves our son's life. She said she was crying hard. Tumango si Julius. Ikinulong siya nito sa mga bisig nito. Hindi na siya nagatubiling umamot ng kalinga at lakas mula rito. Kung gaano sila katagal na natili sa posisyong ayon ay hindi na niya matukoy. She could have stayed in his arms forever, but they were forced to pull away from each other when the authorities informed them that they had to be given statement. Abala ang lahat ng mga katulong dahil sa pagkakatagpo kay Bren na isang salo-salo ang inihandog ng mga inang Gallianos. Malalapit na kaibigan at mga pamilya lang ang imbitado. In spite of what happened, Jamila still felt like an outsider. Iyon ang dahilan kaya hindi niya ipinalagay na kasama siya sa imbitado. Hindi rin naman niya matiis na hindi makita si Brennan kaya isang oras bago ang nakatakdang pagsisimula. Nang salo-salo ay nagtungo siya sa malaking bahay para silipin ang anak. May bago ng yaya si Brennan sa katauhan ni Melody na isang midwife. Sa pagkakataong iyon ay daig pa yata ang isang namamasukan sa Pentagon ang ginawang background check dito. Mahigpit din ang bilin dito tungkol sa pagbabantay sa bata kaya hindi na siya nagulat ng pagpasok niya sa nursery ay abutan niya si Melody. Bakit hindi pa kayo bis, ma'am? Tanong nito sa kanya. Naku, hindi ako aaten sa party, Aniya. Hindi ako kapamilya. Mukhang gustong mag-usisa nitong yun na unahan marahil iyon ang utos ng kagandang asal. Kaya tumahimik na lang ito. Gusto ko sanang maglaro sandali si Brennan bago magsimula ang party. Sumilip siya sa kuna. Tulog ang kanyang anak pero nagsisimula na itong gumalaw-galaw at malamang ay magigising na ito anumang sandali. Hindi ka naman kailangang umalis. Patuloy niya. Alam kong mahigpit na ipinagbilin sa iyo ni Doña Criselda na huwag iiwan ang bata. Pwede ko namang iwan si Brennan kung mapagkakatiwala ng kasama niya. Yun ang bilin nila. Sige ma'am, sasamantalahin ko ng pagkakataong nandito kayo para kunin ang mga boteng pinakuluan ko. Tumayo na ito mula sa tumba-tumbang kinauupuan ito. Saka lumabas na ito ng silid. Ilang sandali pa ay dumilat na si Brennan. Saglit na nakatitig lang ito sa kanya nang mamulatan siya nito. Waring kinikilala siya nito at ganoon na lang ang kasiyahang naramdaman niya ng ngitian siya nito. Sabik na kinuha niya ito mula sa kuna sa pinaghalikan. I miss you so much, baby. Bulong niya. Parang isang panaginip lang ang lahat. Hindi kasi nilubos mapaniwalaan na nandun na si Brennan. Ligtas at nasa mabuting kalagayan. The horror of the first few days hadn't started to fade yet. Pagkatapos nilang magbigay ni Julius ng statement sa pulisya, ay dinaan nila si Brennan sa ospital para ipasuring mabuti. He was given a clean bill of health. Pagkatapos itong suriin ng isang child psychiatrist ay binilinan sila nito sa tamang paraan ng pakikitungo rito. Inabusuhan na rin sila nito ng mga posibleng maging problema nila sa behavior ng bata sa susunod na mga araw. Sa kabutihang palad mukhang hindi masyadong na-trauma si Brennan sa ilang linggong pagkakawalay nito sa ama nito. Maybe the fact that Mylene treated him like her own child helped a lot. Nang sumunod na mga araw ay nahuli ang ilang mga kasamahan ni Brax sa sindikatong kumikidnap at nagbibenta ng mga bata.
Natuklasan rin nila ang dahilan kung bakit napalapit ang loob ni Mylene kay Brennan. Apparently, Mylene had a baby out of wedlock. Isang batang lalaki yung nagngangalang Gio. Nakasakit si Gio at namatay ng halos kasing edad ito ni Brennan. Maybe that triggered the depression that Mylene suffered. Base sa pag-iimbestiga ng mga kinauukulan, napag-alaman na medyo may problema na ito sa emosyon noon pa man at baka lumala yung sanhi ng mga pangyayari. Whatever the reason was, it certainly helped save Brennan's life. Ilang araw pang nabuhay si Brock sa ICU ng ospital na pinagdalhan dito, pero masyadong matindi ang pagkakapinsala ng arta ng puso nito na tinamaan ng bala kaya pumanaw rin ito. Ngunit bago ito namatay, paudlot-udlot na naisalaysay nito kung paanong si Mylene ang kinutsaba nito para dukutin si Brennan sa hardin ng mga Gallianos. Isiniwalat din ito ang dahilan kung bakit na kay Julius na si Brennan is saka nito dinukot na iyon, gayong mas madali sanang gawin niyo nung nasa piling pa niyang bata. He did it to avoid arousing suspicion. Kung noong nasa pudar ba niya si Brennan nang mawala ito, may posibilidad na papabilang ito sa pagsususpetsyaan at ayaw nitong mausisa ang background nito dahil hindi ito ganun ka-confident na walang masisilip ang mga investigador. They also found out why Mylene helped her brother, batid niyang maagang naulila ang magkapatid. Rason na iyon para maging malapit ang mga ito sa isa't isa, ngunit natuklasan din sa pag-uusisa sa background ng mga ito na si Brock ang naging sandigan ni Mylene sa mga panahong kailangan ito ng tulong. Dahil doon ay matindi ang loyalty nito sa kapatid, hindi ko ginustong pasukin ang ganitong hanap buhay. Naalala pa niyang nahihirapang wika ni Brock. But after the string of bad luck that came into his life and after he was swindled by someone he considered a good friend, he grabbed the opportunity to make a lot of money in one quick swoop. Di umano ay pinangako nito sa sarili na minsan lang ito gagawa ng isang bagay na labag sa batas. But soon he found himself way too deep to ever get out. Paulit-ulit itong humingi ng patawad sa kanya at hanggang sa huling hininga nito ay ganun pa rin ang inuusan nito. For that, Jamila managed to forgive him. Habang kalong niya ang kanyang anak ay lalong tumibay ang pasyang nabuo niya ng nagdaang mga araw. She loved her son very much and she wanted nothing more in the world than to be with him and embrace him. Subalit nakita niya kung paanong mahal na mahal din ito ni Julius. Pati si Doña Criselda ay ganun din. Sa katunayan, matagal na napayak ng matinding kaligayahan ng Doña ang matakap nito si Brennan. Kung pagmamahalang sa batang pag-uusapan ay pantay lang siguro sila ni Julius, pero pagdating sa kakayahang mabigyan ng magandang kinabukasan si Brennan, ay milya-milya ang lamang ng lalaki sa kanya. Her son deserved more than what she could give him, pero hindi rin naman niya kayang talikdan ito kagaya ng ginawa niyon. Ikamamatay niya iyon, but there were always middle ground, at para sa kapakanan ng anak niya ay handa siyang magparaya. Hahayaan na lang niyang manatili sa pudar ni Julius ang bata, at magkakasya na lang siya sa karapatang regular na madalaw ito. He would be leaving within the week. Iyon ang sasyang nabuo niya. Ngayon tiyak niyang nasa mabuting lagay ang anak niya, ay panahon na para ilagay niya sa ayos ang buhay niya. The thought of leaving was like a knife stuck on her heart. Dahil sa pag-alis niya, hindi lang si Brennan ang pangungulilahan niya, kundi pati si Julius na rin. Dahil sa muli nilang pagkakasama ay natuklan sa niyang hindi pa pala tuluyang namamatay. Ang pagmamahal namin sa niyang inilaan dito. Nahimbing lang ngayon at ngayon ay muli yung nagising. But leave, she must, and the sooner the better. Dahil kung magtatagal pa siya sa poder nito ay baka lalang lumalim ang ugat ng pagmamahal na muling umusbong sa kanyang puso. Sa paglisan niya sa dalawa, ay tatanggisan niya natin yun ang magpapahirap lalo sa kanyang loob. Why aren't you dressed yet? A shiver ran through her when she heard Julius' voice. Hindi ako pupunta sa party. Saan niya napilit pinatiling kalmado ang kanyang tinig. Why not? I'm not invited. Whatever gave you that idea? Ang salo-salo ay sa mga kaibigan at kapamilya lang. I'm neither. That's ridiculous. You are Brennan's mother. Please, Julius, huwag mo nang ipilit na dumalo ako. I would probably just make everyone feel awkward. I know I'd feel the way when I face the people who are close to you. Okay, if that's what you want. Pero sana ayaw mong isipin na hindi ko gustong nandun ka. Natigilan siya sa sinabing iyon ito. Did he really want her at the party? O baka naman mali lang ang interpretasyon niya. Gusto ko rin sanang samantalahin ang pagkakataong ito para ipalam sa iyo ang napagpasyahan ko. I'm not going to try and take Brennan's away from you anymore. Bakit? Naramdaman mo na nabamba kung gaano kabigat ang responsibilidad ng pagpapalaki sa kanya? That was an edge of anger in his voice. How can you say that? Handa akong ialay ang buhay ko para sa anak ko. Alam mo yun. You're right, I'm sorry. What I'm saying is I've realized that it's best for you if he stays with you. Total ay nakita ko nang
Pagmamahal lang ang pag-uusapan ay magkapareho lang siguro ang nararamdaman natin sa kanya. I can see that you would be a good father to him. Ang hinihiling ko lang ay bigyan mo ako ng karapatang madalaw siya ng regular. And if ever would come a time that would marry, sana piliin mo yung babaeng magmamahal sa kanya. You're leaping, he asked. Tumangiw siya, within a week. Kung gusto mong matiyak na magiging maayos ang lagay ni Beren, ay mas maganda akong adiya. Saan ito? Ano yun? Marry me. I beg your pardon. Sa pagkakataong ay halos nakatitiyak na siya na mali ang dinig niya sa sinabi nito. Marry me. That way Brennan will have both parents who love him so much. I can't. Hindi niya kayang makasama rito para lang sa ganong dahilan. Yun ay kahit aminado siya natutok sa siyang patulan ng suggestion nito. You hate me so much? That's the problem. I don't hate you. Hindi niya matiis na hayang iyon ang paniwalaan nito. Then why won't you marry me? 2 beses na kitang inaya at 2 beses mo na rin akong tinanggihan. Dahil hindi ko alam kung paano makikisama sa iyo. Gusto ko kasi na kung mag-aasawa ako ay yung pareho kaming in love sa isa't isa ng lalaking pakakasalan ko. At mananatili ang isa't isa lang ang mahal namin. I am a jealous person and I don't want to share my husband's love with other women. Iyon ang rason bakit tumatanggi ako noon. What about now? Are you still thinking that you would be sharing me with other women? Napabuntong hindi na siya. Ayoko magpakasal para lang masabing may magulang si Brennan. We can still be his parents and we can love him without being married to each other. Alam ko namang hindi mo ko mahal. Lesbianism and Lord knows how many other women in your life. Hindi kita mahal? That's rich. Alam mo bang ang isang ikinagagalit sa akin ng ibang mga babaeng duman sa buhay ko ay ang kawalan ko raw ng ganang sabihin ng mga katagang gustong-gusto nila? Marinig, I love you, she guessed. No, it's more like, let's get married. Believe it or not, you're the only woman I ever asked to marry me. You better believe it. Nang balingan nila ang pinagmulan ng tinig ay gano'n na lang ang pagkamangha nila. Hindi lang kasi ang may-ari ng tinig na si Doña Criselda ang nakita niyang nakatayo sa pinto ng nursery. Naroon din ang isang lalaki na napagwari niyang kapatid ni Julius. They had never met personally but she had seen his picture. Nababanggit niya sa kanya ni Julius ang tungkol kay Astor. May kaakbay na babae ito at hindi na niya kailangang mag-isip ng matagal para matukoy na iyon si Krisha. We thought you needed some help, Astor said. Mukhang hindi ganun kaganda ang reputasyon natin pagdating sa babae, bro. So I've decided to give you some reinforcement. Thanks, but I think I can do this on my own. Saan ni Julius na bagyang natatawa at bagyaring nayayamot. Oh sure, ganti ni Astor. Jamila, gusto ko lang namang patotohanan ng sinabi ng aking anak. Sabad ni Doña Criselda sa usapan. Whatever his faults may be when it comes to woman, hindi niya gawi ang mag-alok ng kasal kung hindi niya mahal ang isang babae. Binalingan ito ang mga kasama ito. Now let's go. I think Julius can handle things from her. Oh, but before we go, lumapit ito sa kanya. Isasama ko na muna ang apo ko, if you don't mind. Sige po. At tinabot niya rito si Brennan. Halos hindi siya makapagsalita nang maiwan sila ni Julius sa kwarto. I didn't need my mother to vouch for me, but I'm thankful for what she said. Baka sakaling mas paniwalaan mo siya kaysa sa akin. Hindi pa rin siya makaimik. Sa halip ay naramdaman niyang nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Oh no, now I made you cry. Kung ano man ang nasabi kong nakapagpaiyak sa'yo, binabawi ko na. Sabi nito, lalo akong iiyak kapag binawi mo iyon. Aniya sa pagitan ng paghikbi. What did I say anyway? You just said you marry me. Iyon ang katagang nagpaiyak sa akin. But, these are tears of choice, silly. Ibig sabihin naniniwala ka sa akin. After that show of support from your family, how can I not believe you? But do you really mean it? With all my heart, kinabig niya siya nito sa kaibinilanggo sa mga bisig nito. I love you so much, Jamila. I've tried to tell myself that I don't, but when I saw Brock's following you, I almost lost. Munti ko na siyang sugurin at pagpera-perasuhin dahil sa galit na nararamdaman ko. And that's when it hit me. I can deny it all I want, but the feeling wouldn't go away. I love you and that's that. If you really love me, why did you treat me so harshly? Maybe it's my defense mechanism. I wanted to feel hate. In that way, maybe love won't find a space in my heart. But no matter how much I tried to hate it, it was no use. Love still became the stronger emotion. He pulled her closer and through his kiss. He tried to make her feel how much he did love her. What about Venus? She's a nobody in my life, the way I am also nobody in hers. Ibig bang sabihin ito ay tapos na ang paninilbihan ko sa iyo? Nanunoksong tanong niya. You bet you are going to embark on another career.
That of a wife and a mother. I can hardly wait, sabi niya. Siya naman ang nagpadama kay Julius sa pamamagitan ng halik kung gaano niya kamahal ito. Nagkaroon ng dalawang dahilan ng selebrasyon ng gabing iyon. Bukod sa pagkakabalik ng kanilang anak ay inihayag din ni Julius sa mga bisita ang tungkol sa kanilang engagement. Pagsapit ng unang kaarawan ng kanilang anak ay magarbong handa ng muling ginanap sa malawak na bakurang iyon. Ilang buwan makalipas ang paspasang pag-asikaso ng sandamukal ng mga detalye ay dinaos na ang kanilang kasal. And the minute Jamila said I do, she did feel that her days as a career woman were over. But he knew her career was no less challenging.